Good day mga katropa! Andito na naman na tayo at magsi-share tayo ng market update. I-update natin yung PSEI, yung Philippine Stock Exchange natin, yung Nasdaq 500 Index, BTC, tsaka yung lastly yung information kung saan natin kinukuha yung mga data natin. Ipapakita natin. Kasi nga ang laking tulong niyan is, ang labanan ngayon is data na. Kaya without further ado, panoorin nyo yung video na to at tapusin nyo para mas may idea tayo kung paano gagawin natin. I-check natin yung PSEI. So far, yung PSEI nasa consolidation phase. So yung data natin, kung makikita natin, nag-hover lang siya sa range o sideways. Ngayon, abangan natin dito, mga 6,200 yung PSEI, magandang bumili dyan. Ngayon kasi is nasa gitna pa siya. So, yung moving average niya is matindi yung support ng 200 moving day average pati yung 50-day moving average. Kung mapapansin natin, yung 200 day moving average, nag-hover na dyan sa line na yan. Tingnan natin kasi nagsisignal siya ng uptrend kasi itong 200 day moving average, 50 day moving average, saka 20 day moving average. Yan ang niyan, uptrend signal. So pwede tayong bumili diyan. Titingin tayo sa long-term trend ng PSEI. So far, kung makikita natin since this one started, kumita na yung mga investor dito for the long time is 5,700. Ganong katindi yung makaka-build ka talaga dito ng generational wealth. Ngayon, tingnan natin yung mga active na natin yung interesting dito. Very interesting yung tingnan natin yung Ayala Land. Magandang bumili ngayon ng Ayala Land. Nasa 34 na lang yung RSI. Sigurado naman talaga to, pero long term na betong Ayala Land. Maganda yung niya, nasa support. So, pwedeng bumili dyan. So, benta mo dito. Pag nakabili ka dyan, benta mo dyan sa range na yan. Meron pa rin opportunity. It takes time lang para kailangan talaga yung disiplina. Disiplina talaga, napakahalaga niyan. Tingnan naman natin yung mga interesting stocks ng PSEI. PLDT nandiyan pa rin. Tingnan natin yung Converge. Meron tayong hold nito. Converge, nandito yung support niya. Hindi yung resistance dito. At least nag-hover pa rin siya. Magandang magandang stocks din to. Nasa internet sila, postpaid. Magandang stocks yan. So far, yan lang yung interesting sa PSEI. Tapos balikan natin yung performance niya for the last week. Tingnan natin. Ganun pa rin. Next is yung Nasdaq natin or SPY. Tingin tayo sa SPY 500 US. Lupit talaga ng ng SPNY, SPDR yung ETF na to. Hindi ka talaga matatalo eh. Since this inception, grabe, mga 800%. Yun ang niya. So ito yung napakahalaga nito, itong heat map na to. Ito din yun sa isa sa kinukunan ko ng data. Maliban sa TradingView, kumukuha rin tayo ng data dito. Maganda yung TradingView kasi nagbibigay sila ng forecast tsaka yung financials. Makikita let's say itong Century Pacific. Titingin tayo dito, makikita natin diyan yung financials niya. Dito ako kumukuha ng mga data sa TradingView. Isang magandang website rin to. Andyan yung statements, yung income, pwedeng annually, tsaka quarterly. Yun ang mga data dyan. So, napakalupit na data nito. Nag-i-start siya ng isipin mo 7 years backtrack. So, napakaganda niyan. Balance sheet, makikita mo rin dyan yung cash flow ng data ng isang kumpanya. Stats, nandyan din. Kung anong gusto mo, kung annual o quarterly. Yung PE ratio, yung price to book, enterprise value, andyan din. Yung profitability ratios, andyan din. Yung return of equity, tsaka return of invested capital. Maganda dito sa itong profitability ratios, dapat double digit. Ang ganda mag-invest. Ito tulad ng Century Pacific, halos double digit yung niya, yung return of asset. So ganito tumingin ng data, dapat double digits part ng criteria niyo pag tumitingin kayo ng mga value stocks tsaka growth stock. Halos double digits yung liquidity ratio niya, yung solvency tsaka debt ratio.
Makikita nyo dyan. Tsaka dito din yung dividend. For the past 7 years, nagbibigay sila ng data dyan. Then earnings report, nandyan, quarterly. Sobrang sulit nito, itong TradingView. Ito yung pinakahalos 50% ng data ko. Dito ako kumukuha sa TradingView na to. Kaya napakasulit, pati yung revenue nandyan din. Free data yan. Tsaka yung mga pinagkukunan ng mga revenue ng isang kumpanya nandito rin. Makikita nyo kung saan yung malaki yung shares ng isang kumpanya. Imagine, for the last 7 years, makikita mo dito, let's say, yung CNPF na yan, yung pinakamalaking profit niya is yung sa marine. Saka yung milk and emerging, tsaka meat yan. Din yung iba, pati yung by country, kung saan nag-i-invest yung isang kumpanya nandyan din. Napakasulit nito, itong TradingView na yan. Yan. Next na pinagkukunan ko ng data is itong Finvest. Iba-iba to, ang ganda nito, itong heatmap na to. Kasi pipili ka lang dito kung ang gusto mo is yung earning growth ng past 5 years. Dito sa baba makikita mo yung yung pinaka-maximum na or kung double digits ba yung kinita ng isang kumpanya. Sa baba yung plus 50% yung earnings per share o earnings growth ng isang kumpanya. Ito naman is sa S&P 500. Ang kagandahan dito is pwede kang tumingin dito sa pwedeng sa world. Kung ang gusto mo sa world is dividend, pwede ka lang titingin dito, then may idea ka na kung anong kumpanya sa buong mundo yung magandang mag-invest ng dividend stock. Isang halimbawa nito yung itong PBR, yung Petróleo Brasileiro e Petrobras EDR sa Brazil. I-research mo lang yan kung gaano kaganda yan. Pati yung Velo, nagbibigay sila ng 10%. Sulit pa rin. Kaya ito din sa isang website na tumitingin ako ng data. At ang una pala, hindi ko nasabi yung Investagram. Isa tong magandang pagkukuha ng data. Kasi ang topic natin ngayon is yung website o mga data na kinukuha ko. Doon ako kumukuha. Tapos pinagsama-sama ko yan para mas meron tayong buong idea kung paano tayo mag-invest. Investagrams, then TradingView, then yung Finvest na to. Hindi lang yan. Sa Finvest na yan, pwede mo tong pwede itong sa lahat. Tingnan natin sa lahat. Ito isa sa pinaka-data na pinagkukunan ko. Next naman is yung Value Investing IO. Magandang magandang website. Kumukuha rin ako dito. Kasi andito yung mga gurus natin, mga malulupit na super investor. Ngayon, since makikilala mo pati yung kumpanya, let's say si Warren Buffett, makikita mo yung holdings nito kung saan yung pinakamalaking shares niya. Kung makikita natin dito, mga Apple stocks, meron siya Bank of America, American Express, Coca-Cola, meron siya Chevron, Moody's Corporation, Kraft Heinz, Kruger. So, ang ginagawa ko is pina-follow ko lang sila. Yan ang mga sekreto natin na sinashare. Yun ang kagandahan. Pwede ka ring tumingin sa mga companies nila na isang halimbawa to talaga, kaya pinagsama-sama natin yan. Maganda rin yung nito chart, pero ito may bayad. Ako kumukuha lang ako dito sa gurus kung ano yung mga binibili nila. Let's say si Cathie Wood, yung mga binibili niya. Makikita mo dito yung number 1 holdings niya is Tesla, then Roku, then Coinbase. Meron rin tong Bitcoin pati yung Tesla. Roblox, Block. Halos pina-follow din natin to. Yung mga holdings natin, kinokopya natin sila, pero mas gumagawa pa tayo ng research. Yung top holdings nito ni Cathie Wood, meron siyang Roku, Coin, tsaka Roblox. Yung Tesla, naginahini na siguro siya ng benta dito. Sa website yan, yung valueinvesting.io. Next naman is yung Dataroma. Malupit na malupit din to na website. Ang sulit nito kasi ito din yung mga top holdings ng mga malulupit na fund managers ng mga kumpanya. Dito din lahat. Pipili ka lang. Ang kalimitan na, let's say dito, yung mga binibili ng mga super investor, nandito yan. Ito, Microsoft, merong Amazon, meron Google. So, tingin ka lang at yun, kopyahin mo lang. Hindi mo na kailangang maging magaling. Ang ginagawa ko, tumitingin na lang ako pag ang isang stocks na sa support level, doon ako bumibili. Yan ang ginagawa natin. Meta, Google, ganun din naman Halos karamihan ng mga hedge fund managers, bumibili talaga sila sa magagandang stock, magagandang kumpanya. Silo, Apple, Microsoft, Google, Intuit, yan, Pepsi, Mastercard, lahat yan. Kaya napakahalaga ng data. Napakahalaga na matutunan nating tumingin sa mga websites at ma-apply natin yan, yung mga learnings natin. Next is yung tumitingin din ako dito sa ticker na to, the same din, para mas lalawak yung idea mo, lalawak yung pag-i-invest mo. Then, pag nag-on ko yan, kasi ang ginagawa
ginagawa ko is stock tsaka crypto ako. Ngayon, pupunta naman tayo sa sa crypto. Itong market cap, ito ding website na tumitingin ako. Nandito lahat regarding crypto. From rankings, nandito rin from rankings to categories ng crypto. Kasama yung trending na mga cryptos. Pero bumibili lang ako mga first 100 biggest crypto market cap. Yun lang yung mga binibili ko dyan. Tumitingin tayo. Nagsasite seeing tayo. Halos yung holdings natin, mga 20 to 30% ng portfolio natin sa international stock. Yan ang ginagawa natin. Tapos, nagbabasa rin tayo ng mga research. Isang magandang rin to itong cryptopolitan.com. Nakita ko lang to this week May mga predictions siya at nagbabasa tayo ng news. Yan ang kagandahan. Isang magandang rin is yung website ng Twitter. Andyan din yung mga details ng mga bagong update. Makikita din natin dyan lahat. Kaya pinagtagpi natin yan at napakasulit. Balik tayo sa crypto. Even mga videos ng isang crypto nandyan din yan. Next is yung mga news. Marami din yan sa lahat ng mga website. Ang gagawin mo lang is maging updated ka. Every day, tumitingin tayo niyan pasilip. Yan ang ginagawa natin pag may oras tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang learning kung ano yung mga updates. At ang lastly, yung YouTube, yun ang tinitingnan natin sa mga updates. At yun lamang po, yung mga website na tinitingnan natin na makatulong sa atin para mas maging successful tayo, mas magkakaroon tayo ng kaalaman. I spend 3 to 6 hours a day para tumitingin ng data at nagbabasa ng mga data para mas magkaroon tayo ng kaalaman, din ina-apply natin yung learnings na yan. Kung ano yung mayroong mga opportunities na makikita tayo. Yun ang pinaglalagakan natin ng pera. Kasi nga, ang paniniwala natin is pag ang Pinoy, ikaw, may kaalaman, diskarte, pangarap, aasenso ka Pinoy. Thank you.